batang 7 taong gulang ang nabaril at napatay ng kanyang kalarong 10 taong gulang sa lungsod po yan ng Malabon. Naglalaro lang ang mga bata nang biglang nagkapikunan. Nakatutok si Lay Alvi. Simpleng asaran ng mga magkakalaro ang umunoy pinag-ugatan ng pagkakabaril sa 7 taong gulang na si Mark Zander Ala. Ang suspect, ang 10 taong gulang na kanyang kapitbahay at kalaro. Nangyari ang pamamaril noong Abril 9 sa Malabon. Naglalaro raw ang mga bata ng asarin ng mga kalaro ang batang suspect. Nagkabula-bulan po kami. Tapos po, pinag-times po namin si Nagtatanungan kayo, ganon? Opo. Anong tinanong niyo sa kanya? One tension po. Tapos, Hindi niya na po nasagot. Tapos po naasar po siya. sabi mo, may tinulak siya. Tapos, ikaw anong ginawa niya sa'yo? Sinapak po Saan kanya sinapak? sa balikat. Okay, tapos meron pa siyang tinulak na kalaro. Opo. Tapos, pagkatapos nun, anong ginawa niya? Pumasok po sa kanila. Yung saglit po, bigla po kami may narinig na putok. Nakita na po namin si Sander na nakahiga. Agad daw naglabasan ng mga kapitbahay nang marinig ang putok ng baril. Ang tinuturong pinanggalingan ng bala, ang bahay ng 10 taong gulang na suspect na apo ng isang pulis. Hinanap namin kung saan nanggaling yung baril. Tapos, yun, parang suspect nila yung nandyan nanggaling. Nakausap niyo po? Nakausap niyo ba? Oo, nakausap ni ate yung bata. Nagsabi pa nga siya na, ang ginawa mo kay Sander, sabi niya doon sa bata, kasi namumutla yung bata eh. Tapos ganun siya ng ganun sa dibdib niya. Tapos sabi ni ate, anong ginawa mo kay Sander? Tapos sabi yung bata, hindi akong bumaril. Sa ulo ni Mark Zander tumama ang bala. Nadala pa siya sa ospital pero namatay rin. Base sa resulta ng trajectory test ng PNP, lumalabas na galing nga sa bahay ng batang suspect ang bala. Hinihintay ngayon ang resulta naman ng ballistic residue test sa t-shirt ng suspect para matukoy kung siya nga ang nagpaputok ng baril. Pero mapatunayan man na ang 10 taong gulang na suspect ang nakabaril kay Mark Zander, wala siyang pananagutang kriminal sa ilalim ng batas. Ang mga batang 15 anyos pababa ay wala kasing criminal liability sa ilalim ng Juvenile Justice Act. Magkakaroon po ng liability yung kanyang lolo kung mapapatunayan po na isa dun sa kanyang o naiwan na baril dun ho sa kanilang bahay, yun ho ang nagamit incidentally ng bata. Pwede po siyang makasuhan administratively ng serious neglect of duty. Sa ilalim lamang sa DSWD intervention ang batang suspect kung sakali. Sa kabila ng nangyari kay Mark Zander, wala naman daw galit ang kanyang pamilya sa batang suspect. Pero sasampahan daw nila ng kaso ang lolong pulis ng suspect dahil paniwala nila, baril nito ang ginamit sa pamamaril. Kami wala kaming galit doon sa bata, naawa nga rin kami kasi parang kulang din sa kuan. Kundi inaano lang namin kung bakit yung baril kung na hindi man lang naisatabi o natago. Nakaburol ngayon sa Mindoro ang labi ni Mark Zander. Hindi una ang kaso ni Mark Zander na kinasasangkutan ng mga bata. Payo ng otoridad sa mga pulis at iba pang gun owner, maging responsable sa pagtatago ng kanilang baril, lalo na kung may bata sa bahay. Dapat ho meron ho kayong gun case na doon ho nakalagayan, wala pong bala ang chamber at nakahiwalay po ang baril sa magazine. Dapat magkaroon po sila ng separate na taguan which sila lang po ang may access para hindi ho dapat nakikita ng mga bata. Dapat din daw na ipaliwanag sa mga bata na hindi nila dapat pinakikialaman ng baril sa kanilang bahay. Lay Alvis, Nakatutok, 24 Oras.